See that? Oh my god! C2132 Kaohsiung. C127 Gate 102. Oh my god! Dun tayo sa C012 C07. Akala ko pagpila ko, ito yung akin, hindi pala, Cebu Pacific pala yan. Kasi tayo ngayon ay nasa Air Asia. Oh my god! Finally, we're done na sa immigration. Oh my god! Fast forward to February 18, which is today. Papunta ako ng Kaohsiung, diba? So, 10:30, andito na ako sa airport. And then, una kong ginawa, syempre, nagbayad ng travel tax kasi ko ginawa siya online. Namamahalan ako sa additional 50 pesos. And then, after that, nakita ko, tinignan ko yung board. So, open naman na for check-in yung flight. And today nga pala, ang sasakyan ko is Air Asia. First ko to, di ba usually ang binubuko is Cebu Pacific, but this time, naka Air Asia ako. Then nakita ko na open na yung check-in, nagpunta ako dun sa check-in counter. Surprisingly, like, walang pila, as in, wala talaga siyang pila. Madali lang, wala pang siguro isang minuto na bigyan na sa akin yung boarding pass ko. And then after that, yun nga lang, sa immigration. Sa immigration yung ang haba ng pila. Siguro kasi dahil maaga. Tinimeran ko ulit, 10:44, nakapila na ako sa immigration. And okay, so 10:44, nakapila na ako sa immigration. Natapos siya ng 11:20. Hindi ko pala siya boarding gate, hindi ito yung boarding gate ko, pero malapit lang dito yung boarding gate ko. Dito lang ako pumasok kasi walang ganong tao. Nahiya kasi akong mag-video. But yeah, diba? Ewan ko, pero hindi ko alam kung anong mafe-feel ko dito sa travel ko na to. Parang kagabi nga nung nagpapak ako, hindi ako na-excite eh. O siguro dahil pagod lang ako or inaantok na ako masyado. Kasi a day before nung Sunday kasi sobrang dami kong errands na ginawa, mga bagay na tinapos sa bahay. Nag-grocery din ako and all para pagbalik ko, 'di ba, may laman pa rin yung fridge, and nagpa-laundry ako. Sobrang dami kong ginawa. Tapos nagpunta pa ako kahapon ng umaga sa City Hall kasi may mga inayos ako. And then nagpunta ako sa bank, mga inayos ko rin yung mga, alam mo yun, yung mga stuff like yung pagbabayad ng mortgage. Then ano pa ba yung ginawa ko kahapon? Basta sobrang dami kong ginawa na I just wanted to make sure na pagbalik ko wala na akong pending, wala akong gagawin. And kagabi rin naman sa trabaho, lahat sinubukan kong tapusin yung kaya kong matatapos. And sinabi ko naman sa manager ko na if ever na kailanganin ako sa call or magkaroon ng meeting, and if it's related to the big project na ginagawa namin sa work, then yeah, pwede niya ako makontak sa WhatsApp. But for the next 4 days, I just wanted to enjoy, just wanted to relax kasi sobrang, alam mo, February pa lang pero sobrang dami ng ganap sa buhay ko na gusto kong i-release yun. I mean, gusto kong, hey, kumalma ka muna. Kaya na naman. Hindi ko pala dito nilagay yung Kindle ko. Ayan. Mga importanteng bagay lang. Yung pwede kong dapat makuha ko, dapat siya sa isang open lang. Tapos yan, malalabas ko na siya. Ano bang ina-expect ko dito sa travel na to? Wala akong ganong ina-expect. Gusto ko lang talaga mag-relax. Mabisita yung ilang part ng Kaohsiung. And I heard medyo malamig doon sa Kaohsiung, so it's a plus point for me since hindi naman tayo makakapag-Japan. Well, I'm crossing my fingers kasi I have plan of going to Japan this year. So sana kaloob yun ni God na makapag-travel ulit tayo sa Japan this year. Siguro mga May, ganyan.
para at least medyo okay pa rin yung weather. But with the status or situation ng tourism ngayon sa Japan, it's over-tourism daw, and yung situation ng pag-apply ng visa, it's parang medyo chaotic. I mean, not really chaotic, pero medyo matagal mag-release ng visa, and you have to be very careful sa pag-upload mo or pag-submit mo ng mga documents. Kailangan talaga detailed and kompleto para, di ba, meron nga ako nabasa, okay naman yung ADB niya, okay din yung laman ng bank niya, meron siyang COE, lahat, kompleto yung document, pero na-deny pa rin siya. And yun, may multiple entry visa na siya before, tapos meron pa siyang active visa for US. So, I'm not sure kung bakit na-deny. Pero, of course, kung saan mangyayari yun, meron ako naka-plan B. And ayoko lang muna siyang banggitin kasi baka ma-jinx. Pero, tulad ng mga ginagawa ko sa mga previous video ko, at the end of this vlog, syempre, i-detalye ko din kung magkano. This is the pineapple for guests traveling on flight 5J50. It's a budget travel. Wala akong planong mag-shopping and all. Basta gusto ko lang bumisita and explore yung Kaohsiung and mag-enjoy at the same time. So, ililink ko rin sa vlog ko kung magkano yung mga naging total ng expenses ko during my 4 days stay sa Kaohsiung. By yung trip na to, hindi ako mag-hostel. So, yung book na to is yung flight na to, na-book ko siya sa Agoda. Meron ng hotel and flight. So, and first time kong hindi mag-hostel. So, I'm hoping really na maging maganda yung experience ko dun sa hotel na yun. Pero, nabasa ko naman sa mga vlog and napanood ko rin naman sa mga YouTube vlog na okay yung rating ng hotel na pupuntahan ko na to, kung saan ako mag-i-stay. And, maganda din and mataas yung ratings niya sa Agoda and then sa Klook. So, I'm expecting na maging maganda yung experience ko sa pag-stay ko sa hotel na to. Hanap tayo ng makakainan. Ayokong kumain ng sobrang kung meron nga lang mga pasta or mga lasagna dito, ayoko magkanin eh. So, let's see. Let's explore. But for now, take muna ako ng mga pictures. Pero yung orange caldo, meron din yung meron. Anything else po? Sa hot drinks nyo, hindi, sige magkaano ka ako. Ano ulit yung sa drinks nyo ate? Malamig. Sabi ko diba nagugutom ako. So, nakita ko tong tunying. Gusto ko magpasta sana. Kaya lang may nakita kong arroz. So, nag-arroz na lang ako. Tapos sila ate, kapag may mag-i-inquire pa lang, automatic may binibigay yung menu tapos pinapaupo niya. Hindi pong parang wala ka ng choice kundi yung order. Which is a good thing naman. Ang baba ng upuan. Sobrang late ko kasi. 12:46 pa lang naman, so we still have more than 2 hours. I've been walking around, waiting for you to shine. Think I belong, trying to keep it alive. Love is hunger inside for a better confirmation. Yeah, I'm heading for the station. I can feel Katunying second damage 293 pesos. Grabe, alam nyo ba yan? 100 pesos na yan. It's already 3:10, so ito na talaga, pupunta na ako sa gate ko. Hindi ako nakatulog. Di ba sabi ko mamaya, kanina matutulog ako. Nagdump ako ng mga files sa laptop ko para ma-edit ko yung mga video ko and remembrance ng aking trip. Nakakatuwa lang kasi kapag pinapanood ko yung mga video ko sa mga, I mean, hindi pa naman ganun kadami yung mga napupuntahan kong lugar. Pero pag
pag napapagod ako, tapos pinapanood ko yung mga raw videos, tapos yung mga ina-upload ko sa sarili kong channel, na hindi ko naman pinagkakalat na may YouTube channel ako. Ang saya lang, ang sarap sa pakiramdam kapag pinapanood mo siya. Parang, ay, naalala ko yung feeling na to, ganito yung nangyari. Tapos, ay, ano yan yung nalaman ko na ganito, ganito. So, diba, it's something na worth remembering talaga. Kaya nagdo-document ako ng mga travel ko. And like I said, I am going now to my boarding gate, 102. Dun sa pinakadulo. Nakita ko naman na siya kanina. And wala naman ako na-receive na text or notification na mag-change ng boarding gate. So, let's do it. Panauhin kalalapag lang po natin sa Kaohsiung International Airport. Para sa inyong kaligtasan, manatiling nakaupo hanggang aeroplano hindi paganap na nakahinto at kayo ay nabigyan ng pahintulot na bumaba. Welcome to Kaohsiung! Finally, naka-accept na ako sa customs at saka sa immigration. So, paglabas mo dyan, may mga maliit na exit na gate. Tapos, ayan na yung mga nag-aantay. Siguro yung isa sa mga bagay na hindi ko nagawa, hindi ko nasama sa checklist ko is yung pag-fill out ng arrival card. So, wala ako noon. Pero pagdating mo naman, paglapag mo sa paglapag na aeroplano, may mga QR code naman. Hindi ko na siguro napansin, pero sana mas ganoon na lang yung ginawa ko. Nag-register na lang ako online. Kasi pagdating doon sa immigration officer, binigyan ako ng paper and then I had to step back, tapos mag-fill out nung paper, tapos bumalik ulit. Eh, syempre, kailangan ko i-cut yung line. Medyo na-hassle pa ako kasi foreigner, hindi Pinoy yung nasa likod ko eh. So, ayun, explain ko sa kanya na the immigration officer asked me to go back. Tapos siya rin siguro wala. Tapos tinanong niya ako, where did you get that form? Sabi ko, he gave it to me earlier and then asked me to go back. So, ayun. Now, nireview ko kung ano yung mga gagawin ko paglapag. Upon clearing sa immigration at saka sa customs. So, una kong gagawin is of course mag-withdraw ng pera. And pagkatapos ng bibili ako ng SIM card. And then the third is, hahanapin ko yung papuntang train station. Kasi magte-train tayo, Red Line. And then bababa tayo ng Formosa. Formosa is isa sa mga parang sikat na station. Or parang isa sa mga landmark na babaan dito sa Kaohsiung. And then from there, 13 minutes na lakaran papunta sa Sky One Hotel. So, tara, let's explore. Sana maayos yung mabili kong SIM card, mabilis, and sana mura. Mura na mabilis. Tapos paglapag mo, merong Bank of Taiwan para makapag-withdraw ka. There. Kaya lang parang offline siya. Offline ba siya? Ay, hindi, meron. Pero hindi kasi, Bank of Taiwan ba yung ano? Sa Bank of Taiwan ba ako before nag-withdraw? Yan. And then my foreign currencies exchange. Ito is, itong part na to is paglabas mo sa arrival, kanan. Ayan siya. Ano bang mga meron dito? Ba't parang unti ng mga store? Kailangan kong bumili ng SIM card. Meeting points. Saan ba ko ano? Kailangan ko bang mag-bus para pumunta sa train station? Ay, hindi. Meron pang nakalagay dun. Tingnan ko ako. Ayun, nakita ko na. Megabank. Doon ako sa Megabank.
Ayun, wait lang. Easy Card Service Center. Pwede ata ako dito mag-top up. Mag-load ng card. Close. Genting Airport. Prepaid SIM card. Ito. So, may SIM card. May 4G, may 5G. Pero parang mahal niya. So, kung 5 days, 300 NTD. So, parang less than 600 pesos. Dito, magkano yung SIM card naman dito? Same lang din. Kasi parehas lang naman sila ng network. Alam mo yung amoy ng 7-Eleven na basta may something yung amoy ng 7-Eleven, yun yung naamoy ko ngayon. So alam kong nasa Taiwan na ako. Ay, wait lang. Shuttle bus. Ito. Yan yung sakayan, shuttle bus, car rental, and MRT bus. Ayan, Megabank. Cardless withdrawal. Aha. Tapos may mga elevator naman pala dito. Papuntang MRT station. Entrance 6, MRT station, ang linaw-linaw. So, bababa ako dyan. So, sana may elevator. Ay, yan. Okay naman pala. Meron naman pala. Hanapin ko yung red line going to... Ano nga ulit yun? Formosa. Hello. Ginamit ko yung easy card ko sa pagbili ng ticket. Pero wait lang. Right side ba? Right side papuntang... So, nasa Kaohsiung International Airport na ako. Gangshan. Platform 2 to north. Dome of Light. Saktong mag-exit ako. Hinahanap ko yung hotel, pero since malapit nga siya sa Yuhin Night Market, dumiretso na ako ng Yuhin Night Market kasi gutom na talaga ako. Masarap yung gantong natikman ko sa sa Taipei. So kumain tayo ng oyster something. Nakalimutan ko yung tawag dun pero kumain ako sa Taipei, oyster na may fried egg. Medyo hindi juicy yung natikman ko nga lang dito ng oyster. Nakalimutan ko yung pangalan, pero sabihin ko mamaya. Thank you. Tapos bumili lang ako nito and isang papaya juice. Tapos diretso na ako sa hotel kasi hindi nga ako dumiretso ng hotel, diba? Doon ko na lang po sa hotel kakainin. Guys, nakita ko na yung Tom's World. Tapat lang nun yung yung hotel natin. Tsaka ang lamig. 21 degrees. Feels like 19. Ang lamig. Pero kairi lang naman yung lamig. Oh! Lamig! Ang daming kainan. As in, madaming kainan dito sa paligid ng hotel. Ito nga may American restaurant. May mga burger. Ay. Wait.
I can't wait na magpahinga na. Parang nawawala yung antok ko. Oh, buti na mukha ko. Oh, may Japanese restaurant. Ay, Korean pala yan. Okay, nakita ko na yung Sky One Hotel. And nakarating na nga tayo dito sa hotel. So, nagbayad lang ako niyan 2,438 NTD. Tapos, sa 6th floor tayo. 6th floor. Okay. Ang liit na escalator. 11th floor, laundry. 3rd floor to 10th floor guest room. Okay. 2nd floor restaurant. 1st floor is lab. Tayo. Please tag room card hayop. Saan to? Dito? Okay. So, parang kailangan mo palang itag yung room card bago ka makapress sa taas. Parang yung sa Osaka, sa Namba. Carpeted yung pwede matagamaan dyan. Oh my God, nakakaloka yung aircon. Maliit lang talaga yung room. Walang window. Okay, hi guys. Andito na ako sa hotel. Nagpapahinga. I don't think kaya ko pa lumabas kasi medyo napapagod talaga ako. But let me give you a quick tour ng room na nabook ko dito sa Sky One Hotel, which is just across the Yuhe Night Market dito sa Kaohsiung. Sige. Pagpasok mo ng pinto, just the usual, yung mga power, yung setting, kung saan iset yung sa aircon and all. And then, dito sa kaliwa mo, ayan na yung CR. Let's see. Slide siya para ma-maximize yung space kasi maliit lang talaga siya, kasya lang siya pang isa or hanggang 2 tao. But, look. May shower, shampoo, and conditioner. Then yung sink. Hello! God. Yung bowl, and then ayan yung towel, may hair dryer, and towel, of course. Then, yung pwede mo magamit para sa pagtutoothpaste, pagtutoothbrush. It's clean. Malinis siya. Ang linis niya. Gusto ko siya. It's decent enough space or size. And then, pagpasok mo, sa left, meron kang mini fridge, and initan, tapos 2 cup, may complimentary kang, ewan ko kung coffee to or tea. And then, meron ding 2 dito. May 2, tawag dito, tubig. So, yun. You have a mini sofa. Hindi siya nagagawang bed, basta lang siya. Upuan lang siya. And then, you have a nice table dito. Basurahan. Pero yung space niya, it's big enough. Kung meron kang ilang luggage, 2, 3 pieces of luggage na malalaki. Kasya dito. Ito is hand carry lang tong luggage ko eh. So, lagay ko lang muna dyan. And then you have a TV. Hindi ko mahanap kung, wala silang Netflix ata, I guess, but I'm not sure, pero this is the local channel. And then yung bed. This is a double bed. Caveat lang is, wala siyang window. So, kung claustrophobic ka, hindi to para sa'yo. Pero kung andito ka lang naman para magstay, kung kaya mo naman na walang window, that's fine. But yeah, that's it. The bed. Whew! Hindi siya yung parang umuuntol-untol ka. Pero it's comfy naman. Malinis naman yung linen, yung bedsheet. Hindi naman siya maalikabok.
Yes, may dalawa kang pillows. Okay na siya for its price na napakalapit sa mga center. Tapos kanina, di ba naglalakad ako mula dun sa Liuhi Night Market. Ang dami niyang mga restaurant, ang dami niyang mga, may nakita pa nga ako dun parang mini grocery ba yun or something. Basta may mga Korean resto, Japanese resto, of course yung Taiwanese cuisine. And then, malapit din siya sa mga convenience store. And, ilang minuto lang papuntang Formosa Boulevard. Kanina nga pababa ako sa Formosa Boulevard. Yung pag-exit ko, yung exit na ako, papunta na ako dito. Nagkaroon ng show. Yung pala yung light show na tinatawag. So, ayun. I think I'm gonna end this vlog now. Kasi gusto ko lang magpahinga. Akala ko kaya ko pang lumabas. Siguro, ang gagawin ko na lang mag-transfer ng file para at least sa laptop ko, medyo maayos yung mga day 1 videos ko. And ayusin ko yung bag. Magtatanggal ako. Ay, yun lang. Wala siyang cabinet. Wala akong nakitang cabinet dito. And that's it for today's vlog. This is my first time dito sa Kaohsiung. For the next 4 days, i-explore, enjoy natin yung Kaohsiung. And gusto ko mag-relax. Because like I said earlier, it's a post-birthday celebration. It's a gift for myself. So, pumunta ako ng Family Mart. Kasi bibili sana ako ng foundation, ng facial wash. Kaya lang wala akong nakita, 2 Family Mart na yung pinuntahan ko. So, bumili ako ng para pagkain ko bukas. Akala ko din ako makakalabas. Yung toothpaste na binabili ko, wala akong makitang maliit. So, brush na lang nabili ko. Tapos, 2 Yakult. This is 8 NTD. Tapos, sa baba, sana ito yung Calpis. I think this is the Calpis water. Masarap to. And tomorrow, ito lang kakainin ko muna. Kasi may natira pa akong yung binili ko kanina sa Liuhi Night Market. 2 barbecue. Ayun. So, total yan 151 NTD. Kaya ba? Kaya ba yung budget natin? Sige, kaya riyan. Gusto ko na magpahinga. Ito na talagang papahinga na talaga ako. So, thank you sa pagsama sa vlog ko. See you next time.